Alam mo ba na minsan mas okay pa palang magpanggap na hindi ka matalino kaysa ipakita kung gaano ka talaga kagaling? Oo, parang ang weird pakinggan, pero ito ang totoo. Hindi lahat ng tao gusto ng sobrang talino. Sa totoo lang, may mga sitwasyon sa buhay kung saan mas makakatulong sa'yo kung magpapakabobo ka. Sa relasyon, sa trabaho, at pati na rin para sa sarili mong kapayapaan ng isip. Ngayon baka iniisip mo, hala paano naman yan, sisirain ko ba ang utak ko? Hindi, ang sinasabi ko, hindi mo kailangan magpakatotoong tanga. Ang mahalaga, marunong ka lang mag-adjust. Yung tipong alam mo kung kailan ka magpapakasimple para hindi ka masyadong intimidating sa ibang tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 paraan kung paano ang pagiging mukhang tanga ay pwedeng makatulong sa'yo para magtagumpay sa buhay. Ready ka na ba? Simulan na natin. Part 1. Bakit mas okay magpakasimple sa relasyon at trabaho? Okay, eto na. Bakit nga ba mas okay minsan magpakasimple o magpanggap na hindi ganun katalino? Una sa lahat sa relasyon, sad reality. Pero karamihan ng tao gusto nilang kasama yung hindi sila masyadong mahihigitan. Ganito yon. May mga tao na kapag masyado kang magaling, matalino, or confident, feeling nila na o-overshadow sila. Ayaw nila ng pakiramdam na parang mas maliit sila kapag nasa tabi ka. Sabi nga ng philosopher na si Arthur Schopenhauer, gusto ng tao yung may konting sense of superiority, yung feeling nila sila yung bida. Halimbawa, nasa job interview ka. Napakatalino mo, sobrang dami mong alam pero alam mo bang may chance na hindi ka tanggapin? Bakit? Kasi pwedeng matreten yung boss na nag-i-interview sa'yo. Iisipin niya, naku baka palitan pa ako nito balang araw. Kaya minsan, kung gusto mong makuha yung trabaho, kailangan mong mag-tone down at mag-focus sa pagpapakita ng pagiging approachable kaysa ipakita na ikaw yung pinakamatalino sa room. Ngayon sa social life naman ganun din. Kapag masyado kang smart o parang laging may sagot sa lahat, may tendency na iwasan ka ng mga tao. Parang naaalala nila yung mga insecurities nila tuwing kasama ka. Ang ending, wala masyadong invite sa parties. Konti ang chance makilala yung love of your life o baka wala ka pang makakilala na pwedeng makatulong sa karir mo. Pero huwag mong isipin na dapat mong itago ang talino mo habang buhay ha. Ang point lang dito ay marunong kang mag-adjust. Hindi naman kasi lagi tungkol sa pagiging matalino. Minsan, mas importante yung pagiging relatable. Kaya next time na nasa isang situation ka na parang sobrang taas ng energy mo at ng talino mo, isipin mo, baka naman mas okay magpakasimple muna para di ka ma-misunderstand. Hindi ka bumababa ng level, nagiging strategic ka lang. Part 2. Paano gamitin ang katangahan sa debate? Ngayon, pag-usapan naman natin ang paggamit ng katangahan bilang ultimate weapon kapag nasa debate ka. Oo, narinig mo yan ng tama. Pwedeng maging lethal weapon ang pagpapakabobo. Ito ang idea. Kapag nasa isang diskusyon ka, lalo na kung yung kalaban mo ay matalino at sobrang articulate, minsan ang pinakamagandang gawin ay magpaka-inosente ka. Bakit? Kasi kapag nagpapakita ka ng konting di pagkakaintindi, nagiging off-balance yung kalaban mo. Nakakainis yun para sa kanila, kaya nawawala sila sa focus. Sabi nga ni Schopenhauer, minsan ang pagpapakita ng ignorance, kahit kunwari lang, ay nakaka-frustrate sa mas matatalinong tao. Parang ganito. Magtanong ka ng sobrang basic or obvious na tanong. Magkunwaring nalilito ka sa argument nila. Pahabain mo ang usapan hanggang sila na mismo ang maubusan ng pasensya. Naalala mo ba yung mga pagkakataon na may mga politikong, sa totoo lang, medyo questionable ang intellect pero nanalo pa rin sa debate o eleksyon. Ang lakas ng loob nila. Confident pa rin. At guess what? Mas napapanalo nila ang puso ng tao. Hindi dahil sa sobrang talino nila, kundi dahil relatable sila. Yun yung tinatawag na power of dumb boldness. Ngayon, eto ang tanong. Moral ba ang ganitong tactic? Depende. Sabi ni Schopenhauer, pwede mo itong gamitin bilang pangdepensa, lalo na kung masyado kang ina-attack o binabara sa diskusyon. Pero dapat gamitin ito ng maingat at hindi para lang manira o manggulang. Kasi kung gusto mo ng totoong intellectual growth, mas maganda pa rin ang honest na debate. Pero aminado tayo, sa real life, hindi lahat ng tao ay open sa makabuluhang diskusyon. Kung minsan, ang simpleng pagpapakita ng pagiging tanga ay sapat para manalo sa laban, mapanatili ang respeto ng audience, o maiwasang masaktan ang ego ng kalaban mo. Part 3. Survival Tactics. Bakit ang pagpapakabobo ang susi sa delikadong sitwasyon? Ngayon, usapang buhay at kamatayan naman tayo. Paano nakakatulong ang pagiging simple o mukhang bobo sa mga delikadong sitwasyon? Ito na yung part na hindi lang tungkol sa social life o career mo, kundi literal na survival. Sa kasaysayan, maraming matatalinong tao ang naging target ng mga malulupit na leader at rehimeng ayaw ng competition. Halimbawa, Nazi regime sa Germany, mga scientists, artists, at intellectuals ang unang tinarget para i-persecute.
Cultural Revolution sa China, mga guro, professionals, at matatalino ang pinaginitan ni Mao Zedong. Soviet Russia. Sa panahon ni Lenin at Stalin, maraming intellectuals ang pinapatay dahil sa takot na maging banta sila sa gobyerno. Ang pattern, kapag masyado kang matalino, ikaw ang unang tinitira. Pero yung mga taong marunong magpanggap na ordinaryo o mukhang walang banta, nakakalusot. Sabi nga ng Japanese proverb, "The nail that sticks up will be hammered down." Ibig sabihin, kapag masyado kang outstanding or napapansin, ikaw yung unang tatamaan. Kaya minsan, mas okay ang mag-blend in. Kung nasa gitna ka ng delikadong sitwasyon, mas mabuti nang magmukhang inutil kaysa maging obvious na ikaw yung pinakamatalino o pinaka-competent. Eto pa, sa mga hostage situations o panahon ng digmaan, yung mga tinatawag na useless o parang walang kwenta, madalas naiiwan sa likod. Hindi sila binibigyang pansin. Survival tactics yun. Pero kung masyado kang nagpapakita ng talino o kakayahan, baka ikaw pa yung unang gamitin o isakripisyo. Kahit sa hayop, makikita mo rin to. Yung mga less intelligent species tulad ng cockroach, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon kahit saan mo sila dalhin. Samantalang yung mga matatalino, madalas endangered species. Ang point dito, hindi palaging tungkol sa pagpapakita ng lakas o talino. Minsan, ang sikreto sa survival ay ang pagiging strategic, ang marunong magtago ng galing mo kung kinakailangan. Part 4, ang mga bonus na benepisyo ng pagpapakabobo. So, eto na ang pinakahuling part ng usapan natin. Nabanggit na natin kung paano makakatulong ang pagpapakabobo sa relationships, debates, at kahit sa survival. Pero alam mo ba, may mga bonus benefits din ito na pwedeng magpabago sa pananaw mo sa buhay. Unang-una, less stress. Kapag hindi mo masyadong ini-stress ang sarili mo sa mga bagay-bagay, mas magiging relaxed ka. Sabi nga, ignorance is bliss. Halimbawa, kung hindi mo masyadong iniisip ang malalaking existential questions, yung tipong, ano ba ang purpose ko sa buhay o paano ko mababago ang mundo, mas magiging kontento ka sa simpleng joys ng araw-araw. Pangalawa, mas magiging open ka sa pagkakamali. Kapag hindi ka takot magkamali o magmukhang tanga, mas natututo ka. Sabi nga nila, ang taong hindi takot magtanong o magpanggap na walang alam, madalas natututo ng mas mabilis. Pangatlo, mas creative ka. Kapag hindi mo masyadong iniisip ang social status o kung paano ka huhusgahan ng ibang tao, mas malaya kang gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Yung tipong wala kang pakialam kung mukhang weird o unconventional basta masaya ka. At syempre, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong ibaba ang sarili mo palagi. Ang point dito ay marunong kang mag-adapt. Hindi mo kailangang laging i-showcase ang talino o kakayahan mo. Minsan, mas makakatulong sa'yo na mag-relax, mag-blend in, at hayaan lang ang buhay na dumaloy. So yun na yun, tandaan mo, hindi ibig sabihin ng pagiging mukhang tanga ay totoong tanga ka. Ang mahalaga, marunong kang pumili ng tamang sitwasyon para ipakita kung gaano ka katalino o magpakasimple. Ngayon, tanong ko, ano ang tingin mo sa pagiging strategic na bobo? Gagamitin mo ba ito sa buhay mo? Comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin. Alright, tapos na tayo sa usapan tungkol sa pagpapakabobo. Pero bago tayo magtapos, balikan natin yung pinaka-importanting lessons na napag-usapan natin. Una, minsan mas nakakatulong magpakasimple, lalo na kung gusto mong magtagumpay sa relationships at career. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na wala kang alam, kundi sa pagiging relatable at approachable. Pangalawa, ang katangahan, kunwari man o totoo, ay pwedeng maging sandata sa debate. Hindi lahat ng laban, kailangang talino ang panlaban. Minsan diskarte at simpleng pagkausap lang ng tao ang kailangan. Pangatlo, sa survival, ang pagiging low profile ay literal na pwedeng magligtas ng buhay. History has proven this. Ang mga sobrang outstanding, madalas unang tinitira. Minsan, mas mabuting mag-blend in para makaligtas. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagpapakabobo ay hindi nangangahulugang babaan mo ang sarili mo. Ang tunay na talino ay nasa kakayahan mong mag-adapt. Kung kailan ka magpapakatahimik at simple, at kung kailan ka magpapakita ng totoong galing mo. Tandaan, hindi lahat ng laban kailangang patunayan mo na ikaw ang pinakamatalino. Minsan, ang pagiging kalmado, approachable, at simple ang magdadala sa iyo ng masayang buhay at tunay na tagumpay. Kaya gagamitin mo ba ang mga natutunan mo ngayon? Comment mo yan sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan mo para matuto rin sila. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Tandaan, hindi kailangang maging pinakamatalino para maging pinakamasaya.